Minsan, kapag nagmamahal tayo, hindi natin nakikita ang maling nagagawa natin. Ang masakit, hindi rin natin napapansin ang pagmamalasakit ng ibang tao dahil nakagapos tayo sa nakikita lamang ng ating mga mata. Si Bernardo ay isa sa pinakamasipag sa kanilang baryo. Matikas at matipuno, hindi man siya ganoon kagwapuhan, ngunit labis siyang kinagigiliwan ng mga taga-baryo, lalo na ng kanyang ina, si Aling Mantang. Sa tulad ni Bernardo, wala ka nang hahanapin pa. Maagang naulila sa ama si Bernardo, kaya siya ang tumulong sa ina sa maliit nilang bukirin. Araw-araw, binabagtas niya ang kalahating kilometrong daan papuntang ilog upang mag-igib. Tuwing umaga, 3:00 pa lang, nasa bukid na ang binata. Ganito ang kanyang nakasanayang buhay, kaya naman sa edad na 25, wala pa siyang kasintahan. Sa kanyang pagiging mahiyain, hindi man lang siya nakahawak ng kamay ng isang dalaga. Kahit may kasiyahan sa kanilang lugar, mas pinipili niyang manatili sa bahay at makipag-usap sa kanyang mga alagang hayop. Isang hapon, habang binabagtas ni Bernardo ang ilog, nakarinig siya ng boses ng isang babaeng kumakanta. Sinundan niya ang tinig at tumambad sa kanya ang isang dalagang naliligo. Nagkatinginan sila, kaya agad siyang tumalikod at humingi ng paumanhin. Pa, sensya na. Utal na sabi ni Bernardo, wala yun. Di mo naman kasalanan, tugon ng babae na mabilis na nag-ayos ng sarili. Ako nga pala si Jennifer. Taga-kabilang purok, sabay abot ng kamay ng dalaga, Bernardo. Bernardo ang pangalan ko, nahihiyang sagot ng binata habang inabot ang kamay nito. Naging magkaibigan ang dalawa hanggang sa mahulog ang loob ni Bernardo kay Jennifer. Pinili niyang suyuin ang dalaga. Si Jennifer ay isang babaeng inaasam ng lahat, maganda at kaakit-akit. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanya. Ngunit may nagbago, napabayaan na ni Bernardo ang kanyang responsibilidad sa kanilang tahanan. Halos umaga na kung umalis at gabi na rin kung umuwi. Labis itong ikinabahala ng kanyang ina. Bernardo, layuan mo ang babaeng yan, mahinang tinig ng kanyang ina, Nay. Mahal ko si Jennifer. Sagot ni Bernardo, sa mataas na boses, isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa kanyang ina, anak naman. Hindi mo ba alam? Lahi sila ng mga demonyo. Wala akong pakialam at hindi niyo ako mapipigilan. Sabay alis niya sa kanilang bahay. Labas sa pinto, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan na kanina pa nakikinig. Sinubukan nilang pakalmahin si Aling Mantang. Aling Mantang, parang hindi na si Bernardo ang nakikita namin. Iba na siyang umasta, sabi ni Badong. Aling Mantang. Kinausap na rin namin si Bernardo, pero binunot niya ang kanyang sundang at itinuro sa amin, dagdag ni Felix. Noong isang araw, parang nag-iba ang boses niya. May sinasabi siyang hindi namin maintindihan at pinaghaharabas ang mga puno ng saging. Sobrang nakakatakot, dugtong pa nito. Lungkot na lungkot si Aling Mantang. Ang tanging nagawa niya ay lumuhod sa harapan ng altar at taimtim na manalangin. Mahabaging Diyos, tulungan mo po ang anak kong si Bernardo. Isang umaga, umiyak si Jennifer. Bakit, mahal ko? Tanong ni Bernardo. Hindi mo ako mahal, sagot ng dalaga, mahal kita. Lahat ay gagawin ko para sa'yo, sagot ng binata, talaga. Sige, dalhin mo sa akin ang ulo ng kaibigan mo, utos ng babae.
Walang alinlangan itong sinunod ni Bernardo. Kinaladkad niya sa sagingan ang dalawang kaibigan, si Badong at Felix, na wala ng buhay, punong-puno ng taga sa katawan. Bago malagutan ng hininga si Felix, nasabi pa nito, magkakaibigan. Tayo. Kit mo kami. Ginaganito. Pagkatapos, ginilitan ni Bernardo ang dalawa at kinuha ang kanilang mga ulo upang ihandog kay Jennifer. Nagimbal ang buong baryo sa nangyari. May pumunta sa bahay ni Bernardo upang mag-imbestiga, ngunit wala silang natagpuan. Muli, humiling si Jennifer kay Bernardo, puso ng mga bata. Walang pag-aalinlangan itong sinunod ng binata. Kinabukasan, nagising ang baryo sa iyakan at hiyawan. Maraming bata ang nawalan ng puso. Nang gabing iyon, tila isang hayok sa dugo si Bernardo. Halos madapa siya sa harapan ni Jennifer, parang asong ulol, upang ialay ang kanyang hiling. Hindi niya alam, siya rin ang susunod na biktima pagdating ng kabilugan ng buwan. Itinakda na ang huling sakripisyo. Bernardo, mahal mo ako, di ba? Tanong ni Jennifer. Lahat ay gagawin ko, mapasaya ka lang, sagot ni Bernardo. Kung gayon, pagsapit ng hating gabi, ialay mo sa akin ang iyong puso. Sa simula pa lang ng pagkakilala ko sa iyo, maging ang buhay ko ay para sa iyo. Sagot ni Bernardo, dahil si Bernardo ay isang birheng lalaki, siya ang huling kasangkapan upang maisagawa ang ritual. Nang gabing iyon, nakahiga na siya sa isang bilog na may korteng bituin, na babalot ng puting kumot. Sinimulan na ni Jennifer ang ritual. Nag-iba ang anyo nito mula sa isang magandang babae, naging ibon, baboy ramo, aso, at pusa. Namula ang kanyang mga mata, naging magulo ang buhok, at isang halakhak ang umalingaw-ngaw kasabay ng kulog at kidlat. Ngunit bago pa matapos ang ritual, isang babaeng tumakbo papasok sa silid, si Aling Mantang. Buong tapang niyang sinungaban si Bernardo. Dahan-dahang inalis sa altar, at siya ang humiga sa may bilog upang hindi mahalata ng bruha. Itinuloy ni Jennifer ang ritual. Nang sinaksak niya ang dibdib ng ialay at kinuha ang puso, agad niya itong kinain. Ngunit hindi ito umepekto. Tiningnan niya ang bangkay, hindi si Bernardo. Siya ay nilinlang, siya ay nagkamali. Maya-maya pa, nagsimulang manghina ang bruha. Narinig ang galit ng mga tao. Sa labis na puot, kinaladkad, ginapos, at sinunog nila si Jennifer hanggang sa tuluyang lamunin siya ng apoy, at ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig. Babalik ako. Akin ka, Bernardo. Akin. Nagising si Bernardo at natauhan sa lahat ng nangyari. Ngunit huli na ang lahat, nakita niya ang kanyang ina, wala ng buhay. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso, ngunit wala na siyang magagawa. Makalipas ang ilang taon, tuluyang nanahimik ang baryo. Ngunit nanatiling mag-isa si Bernardo. Sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot, bumabalik sa kanya ang alaala ng kanyang ina, ang mga panahong lagi silang magkasama, ang saya ng kanyang pagkabata. Madalas siyang dalawin ng kanyang pinsan mula sa Maynila. Tuwing dumadalaw ito, sinasalubong niya ito sa terminal. Bernardo, kamusta? Tanong ng pinsan niya, ayos naman, sagot ni Bernardo. Mag-isa ka lang umuwi. Hindi, may kasama ako. Tinawag nito ang kasama, at biglang nabuwal si Bernardo.
Jennifer, si Bernardo, pinsan ko. Bernardo, kamusta? Habang nakalahad ang kamay ng isang pamilyar na figura,